meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabi na ito sila para magkaalaman. Klaruhin Itong natin ito. pangkalahatang sinasabi, lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Ermita Naisiwala case. na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao. Hi mga boss, another video, another issue tayo at eto na Senator Amy Marcos hindi sinipot ng mga kabinete at kapulisan. Bato ipapatawag mga hindi dumalo at bongo na lungkot. Kaya bago magumpisa ang video, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe mga Spoken boss. lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue a subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair. Thank you, Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwa na
kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagka rami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon tawagan naman natin si Senator Bongo. Magandang umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan.
at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin na nag-i-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Ano masasabi mo, bossing, sa video na ito? Huwag mo kalimutan magbigay ng komento at opinyon sa mga nangyari at mga mangyayari pa sa susunod na video. Maraming salamat. Bossing, at sa susunod ulit na kaganapan, nakapag-subscribe ka na ba? Huwag mo kalimutan, bossing.